Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee natin na nakikinig. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Oy! Medyo hindi nagustuhan ni Senator Rodante Marcoleta itong plano ni Senator Lacson. Nagbabalik kay coffee. Mukhang magbabalik ito eh. Si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Hindi nagustuhan ni Marcoleta na sisilipin yung CCTV footage kaugnay po sa pagpasok ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Hindi mo trabaho yan. Sabi ni Marcoleta eh. Dito magkakaalaman. Una, sige. Sabi nyo surprise witness itong si Gutesa. Yung Gutesa, yung dinala ni Mike Defensor kay Marcoleta. E din yung hearing ng Blue Ribbon Committee, ipresenta ni Marcoleta bilang surprise na witness. Paano pala kung pumasok sa opisina ni Marcoleta? Ano yung pinag-usapan? Akala ko ba surprise? Ibig sabihin biglaan. Yun pala pinapasok sa opisina? Yun ang aalamin. Kaya kinakailangan ma-check yung CCTV footage. At ilang oras yan, nandiyan sa loob ng opisina. Gaano kahaba yung briefing na naganap? May briefing ba na naganap? Gaano kahaba? At ano yung napag-usapan dyan? Kasi kung inyong mapapanood yung hearing, una, scripted yung affidavit. Diba? Siyempre may script eh. Yan alam, peke yung ano eh. Peke yung notaryo. Si Marcoleta, halatang-halata na nagko-coach. Tinuturuan niya si Gutesa eh. Kung anong sasabihin. Kung anong page na, kabisado ni Marcoleta yung script eh. Now, kapag nasilip na yan, mabilis lang yan eh. Naka-record yan eh. I think 1 year ata bago magbura ng mga footage eh. Gano'ng katagal si Gutesa dyan sa opisina ni Marcoleta? Yan ang inaalamin dyan ni Lacson. Pero hindi nagustuhan ni Marcoleta yan, no? Alam mo sabi niya? Ikaw ba si Big Brother? Kuya! Kuya Lacson, ikaw ba yan? Kuya! Big Brother ka ba? Sabi sa headline ng Politico.com, si Big Brother ka ba? Marcoleta says, Lacson's CCTV check out of line. Wala sa hulog daw. Sobra na. Hindi mo na trabaho yan na i-check ang mga CCTV footage. Yan ang pinupunto dyan ni Marcoleta. Oy, Lacson, naririnig mo ba sinasabi ni Marcoleta, hindi mo trabaho yan. Bakit mo sisilipin mga CCTV footage? Kayo, agree ba kayo sa sinasabi ni Marcoleta? Ako hindi. Bakit? May tinatago ka bang masama? Bakit hindi ka papayag na tingnan yung CCTV footage kung ano mga opisina yung pinasok ni Gutesa? May tinatago ka bang masama? Yun na lang yan eh. Common sense lang yan eh. Paano ka lang kung hindi na si Marcoleta yung pinuntahan itong Gutesa? Marami pang iba. Importanteng malaman yan kasi factor yan eh. Kasi hindi na nga mahagilap yung witness eh. Si Gutesa hindi na mga mahagilap eh. Senator Rodante Marcoleta has bristled. That's the term, no? Nag-react ng galit. Ibig sabihin ng bristled eh. At Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson's move to review the closed-circuit television o CCTV footages related to the appearance of retired Marine Sergeant Orly Gutesa. Diyan po sa Senado, saying such actions were not the job of a senator. Ganun lang yun, no? Oy, Lacson, di mo trabaho yan. Yan ang pinupunto dyan ni Marcoleta eh. Ganun lang yun. Investigador yan si Lacson eh. Yung mga CCTV footage, baka ha, magamit yan dito sa investigasyon na yan. Kasi importante sa investigasyon yung konteksto. Ma-determine mo yung konteksto. Bakit siya nagkakaganyan? Bakit yung kanyang kinakanta ganyan lang? Bakit hindi niya kinanta si ganun? Bakit itong pangalan lang ang sinabi niya? Bakit tila may pinoprotektahan siya? Bakit tila may gusto siyang punteriyahin at ituro? Kailangan mong tingnan yung kabuuhan ng mga bagay-bagay para maintindihan yan. At kung makukuha yung CCTV footage na yan at makikita kung sino yung mga kausap ni Marcoleta, ni Gutesa pala, kung gaano katagal silang nag-uusap ni Marcoleta, kung totoong nag-uusap sila, hindi malaking bagay yan. Dahil wala kang kawala sa CCTV unless i-edit mo yan. Wala kang kawala dyan. May oras yan, no? Anong oras pumasok yan? Pumasok ng alas 5 ng madaling araw. Halimbawa, anong oras nagsimula yung kanilang hearing? Let's say alas 10 nagsimula.
Lumabas ng kanyang kwarto ay alas 8, 5, 6, 7, 8, 3 hours. Anong ginawa dito sa loob? Briefing? Natulog lang? Nagkaroon lang ng power nap? Etc. Hoy! Kaya pala ayaw silipin ni Marcoleta yan eh. Sabi niya, Mas a chairman of a Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino ang magpupunta sa mga opisina namin. Marcoleta said in an interview dyan po sa Bilyonaryo news program na itong On Point nitong Lunes lang. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people coming to his office. Baka hindi rin niya mabutihin. Simple lang ang sagot dyan eh. E di gawin mo rin. Ang opisina sa Senado ay isang pampublikong lugar. Government institution yan eh. Hindi yan pribado. Di ba? Kung may mga private meetings kayo, ang ginagawa nyo na, syempre sa restaurant, naka-VIP kayo dyan, sa mga hotel, dyan kayo mag-uusap, yung iba lumalabas pa ng bansa, dyan nag-uusap, yung iba sa bahay, etc. Ang Senado, government institution yan, pampublikong lugar yan. Kaya nga may CCTV. Nakikita na security yan kung sino yung mga pumapasok at sino ang hindi. Paano kung may krimen na nangyari? Hindi mo pwedeng silipin yung CCTV footage dahil hindi mo trabaho yan? Kasi ganyan ang reasoning ni Marcoleta eh. Hindi mo trabaho yan, silipin yung mga CCTV footage. Sabi pa nga sa headline, ikaw ba yan, Big Brother? Paano kung may krimen nga eh? Paano kung makatutulong yung footage na yun sa investigasyon para maintindihan yung konteksto ni Gutesa? Hindi mo pwedeng gawin yun? Sabi ni Marcoleta, kapag gawin ko sa iyo yan, tingnan ko, yung in and out dyan ng mga tao, hindi mo rin mamabutihin yan. O hindi maganda sa iyo yan. Yan ang nararamdaman ngayon ni Marcoleta. Masakit sa damdamin. Bakit? May tinatago ba? May pinoprotektahan ba? Asked by Bilyonaryo anchor Corina Sanchez Rojas if he was offended, Marcoleta said, I took offense because I don't think this is the job of a senator, much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senador. Na-offend. Nasaktan daw po ang kanyang damdamin sa ginawa ni Lacson. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Ano to magkasya? Why would he look into the CCTV? Eh kasi nga factor nga eh. Kung sino yung mga nakausap nitong Gutesa, kasi baka yung mga nakausap, yun yung nag-brief sa kanya. Ano yung brief sa kanya? Ano yung mga sinabi? Kasi nga lumabas na nga mismo na peke yung kanyang notaryo doon sa affidavit. So may kalokohan. Even yung kapwa niya Marines, si Colonel Kerubin, nagsasabi, hindi lahat ng sinasabi niya, totoo. Yung iba, yes, at some point, mukhang totoo, pero hindi lahat, nagdududa siya. Baka hindi totoo yung iba dyan. Gutesa, who identified himself as Zaldico, the former security aide claimed he had personally delivered cash-filled suitcases to the residences of Co and Romualdez. Mabibigat kasi itong mga aligasyon ni Gutesa. Kaya nga, kailangan mo establish yung credibility ng witness na yan. Diba? Una, pinatawag siya sa DOJ para magkaroon ng mga verification doon sa kanyang mga pinagsasabi doon sa kanyang affidavit. Anong nangyari? Hindi na siya nagpakita. Pangalawa, pinalabas nila, halimbawa si Mike Defensor, pinalabas nila na protektado ito ng Marines. Ang sabi ng Marines, no. Hindi yan nasa kustodiya ng Marines. O kasinungalingan na naman. Ito na naman. Simpleng pag-check lang sa CCTV footage kung sino yung mga nakausap ni Gutesa, bawal na, mamasamain na. Bakit todo tanggol si Marcoleta kay Gutesa? Ganyan din ginawa niya kay yung mag-asawang Diskaya. Nababasa ninyo yan? Mabuting tao. Orly Gutesa has no reason to falsify notarization, sabi po ni Marcoleta. Talagang paninindigan talaga ni Marcoleta dito, Senator Rodante Marcoleta said that former Marine Sergeant Orly Gutesa has no motivation to falsify the notarization of the affidavit he submitted to the Senate Blue Ribbon Committee investigating the flood control controversy. Ito na naman. Ang sinasabi niya, wala sa motibo ni Gutesa na pikein yung notaryo. Doon lang sa pamimeke, kaso na yan krimen na yan
Tapos, nung nahuli na, kasi nagsalita mismo yung abogado na nakalagay doon na nagnotaryo, yung pala, peki yung pirma, sasabihin, hindi, wala yan sa intensyon. Tama ba yun? Sige ka, Coffee, ikaw ang humusga. Acceptable reason ba yun? Hindi niya sinadya yan. In fact, wala sa intensyon niya yan, nadayaan yung notaryo. Tama ba yun? And tatanggapin na lang natin, simply, kasi hindi niya magagawa yan eh. Sabi pa ni Bato, kasi Marines yan eh. Kasi nagsilbi yan na bilang sundalo, mataas yung kanyang credibility. Ganun na lang yun. Pag nahuli na, sasabihin na malinis yung kanyang intention. So pwede ka palang mameke ng dokumento, at once na mahuli ka, sasabihin mo, hindi ko motibo yan, napikiin yan, i-falsify yung notaryo. Yan ang pinupunto ni Marcoleta. Di ba double standard yan? Kapag pabor sa inyo, bawal. O kapag pabor sa inyo, pwede. Kapag hindi pabor sa inyo, bawal. Yun ba yun? Sabi niya, dyan din sa interview na sa Bilyonaryo, sinabi ni Marcoleta kay Corina Sanchez na it is very credible. Very credible daw yan ha. Sa aking palagay, ay isa siyang mabuting tao sapagkat nakita ko sa kanya ang paninindigan niya. Sabi ni Marcoleta, he has nothing to gain here. He has everything to lose. Ganun pala yun. Okay, nagdesisyon na si Marcoleta. Mabuting tao si Orly Gutesa. So hindi siya pwedeng gumawa ng kasalanan o ng mali. So lahat ng ginawa ni Gutesa, kahit inconsistent yan sa ibang mga sitwasyon, hindi totoo yan. Kasi lahat ng sabihin niya ay totoo. So kung ano yung mga bintang, naku, hindi totoo yan kasi mabuting tao yan. Kasi he has nothing to gain. Wala siyang mapapala dito. He has all to lose. Siya lang ang talo dito. Siya lang ang malulugi sa laban na ito. Ganyan ang prinsipyo ni Marcoleta dyan ha. Hindi ko alam kung tama ba yan. Kasi sa akin, hindi tama yan. Sa mga nanonood sa atin, hindi rin applicable yung ganyang logic. Bakit naman niya pinipilit na gigisahin at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakalotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan siya kukuha ng dry seal? Paano niyang mahihiram ang notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document? Anong page number? Anong book number? All these are foreign to an individual, to an ordinary individual. Okay, isa-isa natin. Sige. Sabi ni Marcoleta, ordinaryong tao lang si Gutesa. So hindi niya kayang gawin yung pamimeke na yan ng pagdonotaryo. Okay, isa-isa. Isa-isa natin. Hindi siya ordinaryong tao. Siya po ay sundalo. Siya ay retired Marines. Hindi siya ordinaryong tao. Pangalawa, hindi lang naman siya yung pwedeng kumilos eh. Paano kung sinuportahan nyo yan? Paano kung supported ninyo? Paano kung assisted ninyo yung kanyang kilos? Yung mga galaw nila? Bakit hindi sinabi ni Marcoleta yan? Hindi ko sinasabi si Marcoleta yung nag-assist dito kay Gutesa sa pamimeke ng notaryo, pero hindi naman mag-isa lang siya eh. Sa laban na ito hindi siya mag-isa. Marami kayo diyang kakampi nila. Bakit hindi mo sabihin na may mga tumulong sa kanya? Kung peke yan, napatunayan na peke. Actually, hindi na dapat pagdebatehan niya kung peke o hindi eh. Dahil may desisyon na dyan, peke yung notaryo. Kasi mismo yung abogado nagsalita na hindi ko pirma yan. Pero pinupunto niya, ordinaryong tao lang si Gutesa, hindi niya magagawa yan. Yun nga eh. Hindi lang naman siya eh. May mga tumutulong nga sa kanya eh. Paano kung ikaw halimbawa ang tumutulong, senador? Wala kang capacity gawin yan. O si Mike Defensor, ordinaryong tao ba si Mike Defensor na siyang naglabas dito kay Gutesa? Diba? Common sense. Dito pa lang, yung argument na yan, basag na. Hindi pa ako abogado. Paano lulusot yan? Yun ang justification dahil ordinaryong tao lang, hindi niya kayang mameke. Talaga nga naman oh. Anong klaseng logic yun? The solemn stress that it would be easier for Gutesa to pay the fee for the notarial service than to fake it. Yun nga eh. Bakit peke? Yun naman pala, mas madali naman pala. Magbayad na lang siya ng 1,000 pag panotaryo, pero bakit peke pa rin? Kanino niya pinonotaryo yan? Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-imbento siya ng stamp pad. Yung notarial details ng abogada, nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos, nanghiram siya ng notarial register. Pati yung stamp pad ng lugar, yung Manila. He said, yun nga eh. Sindikato nga yan eh. Nagsabuatan niya kayo dyan eh.
O sa kanya na rin nagsabi, minadali nyo kasi yan eh. Niluto ninyo, hindi maganda yung pagkakaluto. Maasim, sumingaw agad. Hindi mo pwedeng i-assume na mag-isa lang si Gutesa dyan. Grupo yan eh. Kung hindi kaya ni Gutesa yan, may ibang tao na kayang gawin yan na mga kakampi ninyo. Kaya ngayon, todo kayo protect. Actually, ginamit nyo lang talaga itong Gutesa eh. Ginawa nyong aktor yan eh. May mga tao sa likod dyan. May director yan, may producer dyan, may financier dyan, kaya nagkakaganyan yan, kaya nagawa ni Gutesa yan, dahil may nagko-control sa kanya sa labas. Ginawa niyong puppet yung tao, oh. Tapos sasabihin nyo, hindi na kaya kasi ordinaryong tao lang. Sino pinapaniwala ninyo ordinaryong tao? Hindi ordinaryong tao yan. Sundalo yan. Minalit nyo naman ang mga sundalo. Ay nako, ewan ko na sa inyo kung naniniwala pa kayo. I-komento po ang mga nais ninyo sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa kayo nakasubscribe, please click nyo na po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa akin susunod na episode. Maraming salamat po sa inyo. I'll see you in the next video. Bye-bye.